Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan bago magumpisa ang 1995 Western Conference Finals ng inanunsyo na si David Robinson ng San Antonio Spurs ang nanalo ng regular season MVP. Sa Western Conference Finals ay nagkatapat ang Houston Rockets at ang San Antonio Spurs kung saan pinakita ni Hakeem Olajuwon sa lahat kung sino ang tunay na MVP at best center noong oras na yon. Kung pamilyar nga kayo sa highlight na ito ay naganap yan noong West Finals matchup nila. At matapos ang series na ito, bagamat si David Robinson ang pinangalanan na MVP, alam ng lahat na nanood na sinapawan siya ni Hakeem Olajuwon sa kanilang matchup at pinakita nito na siya ang better player. Well, may pagkakataon mga kaibigan si Anthony Edwards ulitin ito dahil mukhang kay SGA na nga talaga mapupunta ang regular season MVP. May chance nga siya na ipakita sa lahat na totoo ang sinabi niya na sa palagay niya ay siya ang better player kaysa kay SGA at Luka Doncic. Sa ngayon, obviously kung stats ang pag-uusapan ay lamang talaga si SGA dahilan kung bakit siya ang frontrunner sa MVP habang si Anthony Edwards naman ay hindi nga nakasali kahit sa top 5 ng MVP voting. Ngunit ngayon nga ay pagkakataon nito ni Ant-Man at hindi na nakakagulat kung i-take na to as a personal challenge. Hindi naman ito sabihin subalit as a competitor, natural lang nga na gustuhin mo na maging mas magaling sa player na sinasabi ng madami bilang mas magaling sa'yo. So tiyak nga na very exciting ang matchup na ito ng top young rising star guard sa liga ngayon, and this is US versus Canada rin mga kaibigan. Hindi lang nga sa West kundi pati na din sa mga FIBA tournaments at Olympics ay makita natin ang matchup na ito sa mga susunod na taon. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks. Ayon sa iba't ibang sources including ang Bleacher Report, ang GM ng Bucks John Horst ay talagang isasagad ang team na makikipag-trade sa kanila kapag nag-request si Giannis ng trade. So plano nga ng Bucks na makakuha ng multiple first round and second round picks, young all-star and young assets kapalit ang kanilang two-time MVP. Kung sakaling gustuhin nga ng Houston Rockets sa makuha si Giannis, malamang ay pipigain talaga sila ng husto ng Bucks. Tiyak na masasama nga ang all-star na tulad ni Sengun, ang mga young assets na sila Jabari Smith Jr., Reed Shepard, Tari Eason and maybe even Jalen Green. On top of that ay kailangan mo pa yan samahan ng multiple first round and second round draft picks. Kapag tiningnan mo nga ang trade na ito ay masasabi ng madami na sobra-sobra naman ang Bucks. Subalit ganito nga talaga ang trade para sa isang top 75 player o MVP candidate. Kung titingnan mo nga ang mga trade para kay KD or even just Paul George ay talagang madaming players and draft picks ang involved. Kaya naman madami ang nagulat ng ilang player lang nga ang makuha ng Dallas Mavericks para kay Luka Doncic. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.